Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon, guys. Hello! Ito na naman tayo. Update sa Kim Pao na kung saan is mas maraming nabibilib na sa kanila sa ngayong henerasyon na to, guys. Kasi pati yung mga ibang fans na mga tambalan. Yung dating tambalan noon, guys, ay yung mga ibang fans sila ay talagang lumilipat na po sa tambalan ng Kim Pao. At dito natin napagtanto na talagang marami na po ang napapabilib ng tambalan Kim Pao sa ngayon. At hindi lamang po yan, guys, kundi sila din po yung mga Star of the Night sa ngayon. Ang dami po nilang mga awards na kung saan ay dami nilang pinapalano ng mga awards sa ibang bansa at mga endorsement pa rin hanggang ngayon. Patuloy ang kanilang mga blessings. Sobrang dami ng kanilang blessings, guys. Pero si Ingitera at saka si Ingitero, wala silang blessings kasi nga po hindi naman kasi sila yung tao na mabibigyan ng blessings dahil sobrang insecure sila sa isa't isa. Kaya ang iniisip ng mga iba is bakit kailangan pa nilang bigyan yan ng mga blessings kung napaka-insecure naman nila pagdating sa kasama nila sa showbiz. At yan po yung sinasabi ng mga ibang netizen dito sa atin na hindi naman na lahat ng bagay is kailangan mong maging insecure sa kapwa mo dahil may mga time ka din na bababa ka at may mga time din na hihina ka or yung mawawalan ka din sa kasikatan, mawala din yung kasikatan mo. Just like Daniel Padilla at saka si Sian din, di ba? Yun yung mga terms natin na pwede natin gamitin dahil that is very true, guys. Nawala yung kanilang kasikatan dahil sa kanilang pag-uugali. At hindi po natin yung mai-deny dahil yan po yung katotohanan dito. Pasensya na, guys, kasi may ubo po ako. Sobrang lakas ng ubo ko, guys, at hindi ko mapipigilan paminsan-minsan dahil sobrang lakas ng pag-ubo ko talaga. Halos malakas siya. Okay, dito na po tayo sa ibang kaganapan, guys, na kung saan is halos lahat po dito ay may mga sinasabi about sa Kim Pao. Yung mga kasama nila sa showbiz, guys. Ito hindi talaga to joke or hindi to gawa-gawa na content lang para may content tayo. Yung sinasabi natin dito na yung about sa actress na kung saan po ay hinablot niya yung sombrero ni Paula Avellino. Do you remember that one, guys? Yung actress na po na yun, guys, is hindi lamang pala sombrero yung hinablot niya, pati rin pala yung tawag dito na yung bracelet ni Paula Avellino, guys. Kaya pala nagkaroon ng tampuhan sila Kim Chiu at saka si Paula Avellino nung isang araw
Ayon sa ating legit na sources. Kasi nga po, yung bracelet pala na yun, di ba okay na yung sombrero? Kasi hindi naman natin, siyempre may tampo si Kimi doon kasi bigay nga daw ni Kimi yun. At saka ayaw naman doon ni Paolo Avellino na ibigay dapat yun. At saka hindi naman niya dapat ibibigay yun talaga. Kasi nga po, yun nga ay regalo ni Kimi at yun nga po ay pinapahalagahan daw ni Paolo Avellino. Pag regalo daw kasi ni Kimi yan guys ay wag mong expect na ibibigay daw yan ni Paolo. Kasi nga mahalaga. Okay lang daw pag yung bili ni Paolo Avellino, okay lang. Bibigay daw yan ni Paolo. Pero pag regalo at galing kay Kimi ay ibang usapan daw yan. Yan yung ayon sa ating legit na sources. Kaso nga lang kasi guys, syempre, feeling siguro close tong babae na to, tong actress na to. Kaya, hinablot na lang at sinali pa talaga yung bracelet na binigay ni Kimi kay Paolo Avellino. Siyempre si Kimi po ay hindi yan pwedeng magtampo sa public, kundi yan po ay sinasabi niya sa mga legit na kaibigan niya at kaya po natin nalalaman. Kaya nga daw ang sabi niya daw kay Paolo Avellino is hindi mo man lang binigyan ng halaga yung binigay ko sa iyo. Yun parang kumbaga is yung parang yung pakonsuelo ba, kumbaga ang term ni Kimi. Parang hindi ko alam kung ano pwede natin i-term dito eh. Yung parang sinabihan lang ba si Paolo ng gano'n. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihan si Paolo na kasi pagdadamot kasi pag ganun eh. Pero hindi naman yung term na pagdadamot. Yung kasi yung mga sinasabi ng mga ibang actress ba, pag hindi mo napagbigyan sila sa kanilang mga kahilingan is ikaw ay maramot. Parang ganun. Kaya si Paolo Avellino sa kasi Kimi po is silent lang na nagkaroon ng tampuhan. Dahil doon. At ang sabi daw ni Paolo ay hindi daw naman niya sinadya na ibigay dahil hindi naman talaga daw niya ibibigay. Kundi kaya is nagkusa yung girl at hinablot yung sombrero na without asking permission daw kay Paolo Avellino. Yan po yung sabi ng ating legit na sources. Siyempre, si Kim Chiu po is nagtampo talaga. Pero hindi naman natin sinasabi na sobrang tampo ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Pero sabi daw ni Kim Chiu kay Paolo Avellino is di mo man lang pinahalagahan yung binigay ko sa iyo. That is called remembrance. Sana sinuway mo siya kasi nga okay lang sana kung yan ay hindi remembrance na galing sa akin. Kaso galing kasi mismo sa akin yan. So nasa iyo na yan kung hindi mo kayang pahalagahan yung mga binibigay ko sa iyo. Yun daw yung message ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Pero dahil nga sa nangyari niyan, at alam naman po natin na si Paolo Avellino po ay hindi naman niya pwedeng retreatin yung actress na yun na kumuha dun sa sombrero sa bracelet ni Kim Chiu kasi nakakahiya. Isa pa naman siyang babae. Guys, wala siyang respeto. That's the real term sa kanya. Pero dahil may respeto si Paolo Avellino sa mga babae at alam naman niya na kilala naman si Paolo Avellino na napaka-gentleman sa lahat. Kaya sinuyo na lang po niya si Kim Chiu para hindi na lumala yung sitwasyon. At yan po ay na-appreciate ng mga adlang Pilipino kay Paolo Avellino. Dahil nga po, si Pao po is kapag may galit si Kim Chiu sa kanya, kahit anumang klaseng galit yan, palaging sinusuyo yan ni Kim Chiu. Palaging niyang sinusuyo si Kim Chiu dahil para lang walang away. At yan po ay totoong gentleman. Diyan po natin makikita yung katotohanan na napaka-gentleman ni Paolo Avellino pagdating kay Kim Chiu, guys. Eto na naman tayo, guys. Alam natin na marami sa ngayon po ang nagumaling sa Kim Pao sa ngayon. At sino po ba dito ang may pabor na si Paolo Avellino po ay pinapakita na sa publiko ang kanilang kasikatan ni Kim Chiu? Sino po dito?
Kung may mga pabor po dyan, paki-comment down below lang po para tayo po ay maging masaya. Paki-like and subscribe naman po ang ating mga updates sa buhay. Hello na naman. Alam kong maraming namimiss or maraming nakakamiss kay Kim Chiu sa ngayon dahil ang dami niyang projects at hindi po sila, kumbaga hindi po sila magkasama ni Paolo Avellino sa ngayon. Si Paolo po is nasa gym at ito po ay nag-iisang nag-exercise. Kaya ngayon po ay tayo po panoorin ang imbitasyon ni Kim Chiu sa atin sa caravan na magaganap. At ito po ay napakagandang imbitasyon ni Kim Chiu. Sana naman po ay makapunta tayo sa kanyang imbitasyon sa caravan daw. At ito ay panoorin po natin ngayon. Sa mga ka-freshness, this is Kim Chiu. Inibitahan ko po kayong lahat na makisaya sa Julie's Bake Shop Sama Saya Caravan, kasama syempre si Tita Julie and yours truly. Kita-kita po tayo sa Trinoma Activity Center on November 9. Ang dami pong activities doon na naghihintay para sa inyo. Plus, may chance pa kayong manalo ng big prizes at makapag-meet and greet, selfie, kwentuhan with me on stage on the afternoon. So, dapat early birds kayo because tickets are available for a limited time only. You can register by 10 a.m. in the event venue para sulit ang moments natin together. Grabe, super excited na talaga ako makita kayo doon, mga ka-freshness. See you on November 9. Don't forget to follow Julie's Bake Shop official Facebook page, Instagram, or TikTok for more details. See you there, mga ka-freshness! Ayan, napanood po natin ang ka-freshness ni Kim Chiu. Ini-invite po niya tayo, sana makapunta tayo or makadalo man lang. Pero as of now kasi hindi po ako makadalo dahil alam nyo naman guys na may sinisipon po ako sa ngayon. At sa mga makakapunta dyan guys, ingat-ingat na lang po tayo dahil kayo po ay marami po tayong pag-ingatan sa ngayon, lalo at hindi pa po wala pa sa tamang kumbaga ba is yung bagyo pa. Ingatan lang po natin ang sarili natin kasi wala pa tayo sa mga tamang panahon para maglakwat sa ngayon dahil sa kagagawan ng bagyo guys. At alam naman po natin yan na mas importante ng ating kumbaga is safety first before others na sinasabi nila. Kaya tayo sa ngayon ay medyo doble-triple po ang ingat natin. Kaya ingat-ingat palagi bago umalis sa bahay. Ito na naman tayo guys, panibagong revelasyon na naman tayo sa ngayon. Ano kaya ang hinihiling na naman ng mga ibang netizen or mga madlang Pilipino dyan or madlang citizen or mga fanatics ng Kim Pao sa ngayon sa alindog ng Kim Pao? May ayon po dito sa ating mga legit na sources guys, humihingi daw ng tawag dito, ang isang netizen guys, humihingi daw sa Kim Pao ng regalo. No kaya yung regalo na yun guys, kasi marami dito guys, ayon dito sa ating mga legit na sources marami sa mga netizen po guys ang humihingi ng regalo sa Kim Pao. Pero ang tanong naman ng mga Kim Pao po is, ano bang klaseng regalo ang gusto ng mga netizen? Kasi ang daming pwedeng mairegalo sa kanila at lalo't palapit na daw yung Christmas at New Year. Pag December kasi, palapit yung December guys. Kita mo talaga dun yung tinatawag na charisma. Or yung, siyempre, give and take. Andun na tayo sa mga giving of the part. Yung regalo ba, andun na tayo sa mga ganun na bagay. Andun na tayo sa mga receiving part, ganun. Pero siyempre, hindi pa rin natin maiiwasan na tanungin or magsabi sa ating mga fanatics,
sa mga solid Kimpaw dyan, sa mga idol natin na Kimpaw dyan, kung ano talaga yung hiling natin sa kanila. Pero guys, may isang netizen po guys, ang simple lang ng hiling nila sa Kimpaw. Ito guys, ito po yung kanyang comment. Basahin ko po yung kanyang comment guys. Hello fans, isa po ako sa mga fans ng Kimpaw. At ngayon malapit na po yung December. Sana naman po ang message kong ito or ang comment kong ito ay makarating sa Kimpaw. Guys, may anak po akong disabled. Ang hiling ko lang po sana mabigyan po siya ng konting tulong o kahit man lang po wheelchair sana. Yan po yung hinihiling ko sa fans ng Kimpaw at sana daw po makita nila o makita niya ng personal ang Kimpaw bago daw siya pumanaw sa mundo ng kanyang ginagalawan. Yan po yung comment niya guys. Sana naman guys is pagbigyan natin ito at wag na natin itong ibas kasi nga po kung iyan po ay totoo na disabled po yung kanyang anak is pwede po natin siya tulungan guys. Pag-ipunan po natin yung kanyang wheelchair. Kaya nga po paki-like, subscribe naman din po yung ating mga YouTube channel para makabili po tayo ng para makabili po tayo ng mga wheelchair para sa kanya guys at para matulungan din po natin yung isa nating kasama na sumusuporta sa Kimpaw dahil hindi po natin alam kung taga-saan ba siya or kung ano pa siya. Ang hirap naman kasi guys pag yung halimbawa po ay bibigyan natin ng ibang kahulugan yung kanilang gustong sabihin dito. Ang bait-bait pa naman ng mga taong nagko-comment dito. Hindi kagaya ng mga ibang buzzers natin na kung ano-ano lang pinagsasabi guys. Kaya sana naman po maintindihan natin si ma'am na nag-chat ng gano'n at huwag natin i-buzz guys. Kasi normal lang naman yan sa atin. Humingi ng tulong. Kasi nga po, pag hindi na talaga kaya, hingi na po tayo ng tulong. Pero pag kaya pa, syempre gawin ang lahat. Para sa atin din kasi para sa sarili mo din yan, sa pamilya ba. Ganun lang kasi plain guys. Wag po natin iba siya. Okay. Tatapo na naman po tayo sa mga ibang kinikigiligan ng mga netizen guys. Ito na tayo guys. Ito na ang katotohanan. Ito na yung pinakahihintay natin sa lahat. Alam kong maraming naghihintay dito guys na sasabihin ni Paula Avellino kay Kim Chiu. Ito na yung clip na kung saan po or video na kung saan po ay umamin na si Paula Avellino kay Kim Chiu. At ito po ay nanyayahan niya na magpakasal na sila. Pakipanoorin po yung videong to dahil ito po yung actual na video talaga sa kanilang dalawa. Hindi po ito po ay kuha sa kanilang dating scene pero ganito din po yung kanyang sasabihin kay Kim Chiu. Ito na po, panoorin niyo po yung videong ito guys. Mary, one more thing. Ano yun? Let's get married. Seryoso ka ba? Alam mo, lagi mo na lang akong dinadaan sa gulatan na. Ikaw yung kumakalma sa takot ko. When I visualize myself getting married, ikaw lang yun nasa isip ko. So bakit pa natin patatagalin? Pero, Ano ba naman yung simple wedding lang? Team be the best tayo, di ba? We make the impossible happen. So, are you in? yes.
Herb. At hanggang dito na lang po ang ating content. Like, subscribe, and share naman po. At thanks for watching, guys.